Hello mga kasismars! So ngayon samahan niyo ako mag-grocery dahil magpapa-healthy living tayo. So ayan, dito tayo ngayon sa Metro para bumili ng mga kakailangan natin for our diet kasi nalalapit ang ating medical. So ngayon ito yung mga pinili ko. May listahan ako dyan pero may mga nadagdag ako na binili. Alam mo naman tayo, pag nakakita ng mga talagang hindi natin nailagay doon sa listahan ay kukunin talaga natin hanggat may budget. Ganon. So dito pupunta na ako ng hapon kasi sabi ko baka madat na naman ako ng gabi at tamarin na naman ako. Alam niyo naman tapersan. Tamad minsan. Char. So ayun, nag-ikot-ikot ako kung saan pa yung ibang item na hindi ko pa nabibili, mga products na hindi ko pa nabibili yan. Ang hirap talaga mag-isa kasi nga sobrang dami mong binili pero hindi kaya ng energy mo As in, ang bibigat ng mga kinuha ko kasi nga para pang 1 week or pang half month ko na yun. Kumukuha tayo dito ng milk at naunahan ako ni ate girl dun sa fresh milk. Kaya naman sabi ko, ito na lang muna. So, by the way, back to the story, yes, kaya tayo nag-healthy living dahil nga may medical ang person. Mag-medical tayo in 5 days. So, yun. Sabi doon, nag-search ako sa TikTok, dito sa Black App, kung ano yung mga kinukuha ko dyan, oatmeal, ayan. Isa yan sa oatmeal. Tagal ko na rin din ng-oatmeal So, sabi, every morning, kain ka ng oatmeal, ayan. Yung pinili ko ay ang banana para may flavor. Tapos, add ka na lang ng hot water. So, ito yung mga pantamarang pagkain. Pero, healthy naman. Sure. So, ayun, nag-search ako dito sa Black App kung ano yung dapat kainin bago ang medical. So, nag-ikot-ikot tayo dyan. Since nga, kailangan natin ng oil pang-prito or pang-halo, pang-gisa, ganon. Bumili ako dito ng olive oil. Grabe, ang mahal ng olive oil nila, 200 plus. Tapos, syempre, hindi tayo pwede kumain ng meat. Sobrang taba, fatty. Bawal ang fatty, bawal ang oily, kaya naman kumuha na ako ng, pwede rin naman kasing olive oil or coconut oil kasi yun naman silang lalayo ng price. So, ayan, bumili ako dito ng mga oatmeal, milk, sterilized milk, tapos bumili ako ng mga pang salad, ganyan. Mag-healthy living na tayo, mga person. So, ayan, kikita ko na yung sterilized. Yun na yung kinuha ko kasi nga, kinuha na ni ate girl lahat ng small sterilized. Tapos, tag-almond na lang sweetened para in case na, ihalo ko na sa oatmeal. Diba? So, ayun, inaabangan ko si ate girl kung bibitawan niya yung sterilized milk na hawak-hawak niya. Pero, hindi niya binitawan. Kaya, ginuha ko na yung isang malaki, 1 liter na sterilized milk. So, ayan, nagreklamo ko sa sarili ko kasi bakit hindi ko pa kayo na kinuha. Nakadalawang balik na ako doon. Pero, naghanap ko kasi, yung isang almond na malaki. So, wala. Nakita ko yung almond na maliit. After nun, pumuntahan ko yung sterilized na maliit. Kinuha na ni ate, tapos binalikan pa niya. So, ending, kinuha ko na lang yung 1 liter na sterilized milk. Ganun din yun. So, ayan, naghanapan pa ako dito. Kumuha ko ng oyster. Yung panda na oyster sauce. Tapos, nakalimutan akong bumili ng select. Masarap kasi yung select na oyster na sauce. As in, hindi siya maalat. Hindi katulad ng mga dato puti sauce na ang alat-alat. So, kung gusto nyo nang hindi masyadong maalat o masarap, matamis na masarap sa adobo nyo or sa mga hinahaluan nyo ng toyo, huwag lang kayo magkaroon ng toyo. Piliin nyo is yung select. Sobrang sarap. Matagal akong fan ng olive oil kasi nga dati yung tatay ko is nasa Saudi. So, nagpapadala siya ng mga olive oils, ganyan. Talagang yun talaga yung pinagsusutay namin, pinangluluto namin. Never kami nagkaroon ng vegetable oil dati kasi ang mama ay may sakit. So, kailangan niya ng mga healthy foods, healthy living. Pero pagdating sa office nila, syempre hindi yung maiwasan. May tagaluto sila. Medyo maalat-alat pag ganun. Kaya natuto din ako magluto ng mga hindi masyadong maalat na pagkain, walang lasa pero malalasahan mong may gulay. Kasi nga dahil sa nanay ko, mama ko is meron siyang kidney failure. So, bawal siya ng maalat, bawal siya ng matamis, bawal siya ng mataba, bawal siya ng sobrang oily, bawal siya ng fatty. Madaming bawal sa kanya, bawal din siya ng isda na matugo, mga ganyan. So, sabi ko, pag uuwi talaga ako sa bahay, ako talaga nagluluto. Minsan pag pagod ako, siya na nagluluto tapos pinapatimpla niya sa akin kung pasok ba daw sa panlasa ko kasi wala siyang panlasa. I mean, may panlasa siya pero kailangan yung food na lutuin mo is hindi ganun kaalat, hindi ganun kapait. As in, walang lasa pero malalasahan mo yung gulay niya. Gets nyo kung gulo, no? Basta ganun yun. Para kayo nagluluto ng gulay na walang halong asin, betchin, mga condiments na yan. Ganun yung luto niya. So, nasanay ako sa nanay ko. Siyempre,
na-apply ko yung sarili ko kasi ayoko na magkaroon ng mga sakit-sakit sa katawan, like mga alat-alat na yan, mga kidney stone, mga ganyan. Dan kasi nanggagaling yung mga sakit na ganun sa pagluluto at sa mga kinakain. Kaya minsan di na rin ako bumibili dun sa airport ng mga pagkaing lutong bahay kasi sobrang nilang maglagay ng reno, sobrang nilang maglagay ng mga betsin, asin, ganyan para lang magkaroon ng lasa. So, by the way, ako na rin din nagluluto para sa sarili ko kasi minsan hinahanap-hanap ko rin talaga yung luto ko. Minsan nakakaumay na rin yung mga luto ng iba. Ganun, kaya ako na lang talaga bumibili. So, yung pagkain ko dito sa apartment, yun na rin yung baon ko. Kumbaga, hinahati ko na lang sila para at least, diba, makatipid tayo. So, ngayon, itong binili ko, sobrang mahal ng bilihin. Sis, umabot ako ng 2,000. So, wala pa masyado yan. Konti pa lang binili ko ito. Papakita ko sa inyo mamaya pag uwi natin sa bahay. Pala, ang water na binibili ko is distilled water. So, hindi ako nagpapadeliver ng mga galon-galon kasi one time nagpa-deliver ako. Iba yung lasa niya. Lasang nawasa. So, sabi ko, hindi na ako bibili dito. Mag-distilled na lang ako katulad dati sa condo, puro distilled. Kasi dito, hindi mo alam kung saan nila kinukuha yung tubig. O sabihin natin may mineral station, malay ba natin kung naka-filtered ba o nalilinis ba yung filter. Di ba may mga dapat ganun, may mga 3 months nalilinis yung filter ganun. So, medyo masilan din kasi ako minsan sa mga tubig. Minsan nagtatai ako. Sorry for the word. So, ayun, minsan di rin ako kumuha ng tubig sa office dahil alam kong hindi ganun kalinis ang tubig sa airport. Lalo na yung mga dispenser na water, hindi rin ako nakuha doon pag hindi akin yung dispenser kasi alam kong hindi naman nila ni masyado nililinis ang dispenser at hindi natin alam kung malinis rin ba yung galon na gamit nila. So let's back to the reality. Charot, so dito na tayo sa apartment. Papakita ko sa inyo yung mga binili ko na worth 2,000 pesos. Diba sobrang mahal? Isa-isahin natin. Olive oil, Panda Brown oyster sauce. So, masarap to. And then, bumili ako ng almond for my healthy living lifestyle charis. So, bumili ako ng almond, 4 na almond. And then, isang sterilized milk. Tapos, meron tayo ditong 100% pineapple juice na with vitamin A, C, E. Tapos, syempre, kailangan natin ng ginger for every morning. So, bawal tayo uminom ng malamig. And then, shucks, si broccoli lumabas na siya. And then, syempre, broccoli, freezer natin yan. At syempre, bumili ako ng Caesar salad dressing kasi gagawa tayo ng salad. For healthy living, mag-salad tayo. And then, Quaker oats pag umaga with this ginger tea. Ay, panis! So, ayan lang. And then, I have also a banana here. If hindi ko, gusto kong lagyan pa ng another banana. And then, may honey ako dito. So, magkakaroon tayo ng ginger, lemon, honey tea. So, ayan lang. That's it lang yung mga pinabili ko. At almost 2,190. 2,000 mahigit. Tapos, syempre, yung downy and then tissue. Tapos, yun na. Grabe, sobrang mahal ang bilihin ngayon, mga kasismars. Kaya naman, tipid-tipid tayo ngayon. Kaya, mahal ang gulay, mahal ang, ang tawag dito, mahal ang meat, pork. So, fish muna tayo. And then, syempre, pag gulay, bibili na kukuha na lang ako sa bahay kasi may mga time naman si Papa. So, see you again on my next vlog! So, ayan mga kasismars, nagpaalam na ako sa inyo. See you on my next vlog na. So, by the way, ito, after natin mag-unboxing the groceries, kineme. Ito, niluto ko na yung mga gulay na dapat kong kainin ngayong dinner. At syempre, sinabay ko na rin dito yung pagkain ng alaga ko kasi hindi naman sila minsan kumakain ng dog food. Hindi ko na sila pinapakain ng dog food. Puro gulay-gulay na lang din. Nakaseparate yung kanila. By the way, nasa isang container and then pinapainit ko na lang kung ano yung papakain ko sa kanila. So, that's it. Sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog and see you again on my next video. Bye! See you next time!